Nagbanta naman ang ilang transport group ng tigil pasada kung hindi pagbibigyan ang kanilang hiling na dagdag singil sa pamasahe. At kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Ginoong Efren De Luna, ang presidente ng Alliance of Concerned Transport Organizations o ACTO. Ka-Efren, good morning. Magandang umaga po mga Karia at saka Kaigan. Kamusta na ho ba ang hinihingi yung dagdag pasahe sa LTFRB? Number one ay nagkaroon nandun kami kahapon sa LTFRB at kinausap namin yung bago na naman na chairman ng LTFRB na si Chairman Jimmy Pusigan. At ako'y may personal na nakiusap na kung pwede sana ay magkaroon kaagad ng tinatawag natin na maaga na public hearing ng aming petition ng nakaraang pang isang taon. At talo naman natin, nung nag-file kami noon, ay ang halaga lamang ng krudo ay 26 pesos per liter. Pero ngayon, umaabot na ng 34.85 per liter. Kaya sa nakikita natin, malapit pa ang bakasyon at lalong liliit ang aming kita dahil kakaunti ang aming mga pasahero. Bukod na ron ay hindi naman nagbabago yung mga bayarin sa LTO at LTFRB, MMDA, at saka lalo na yung tinatawag natin na mga spare part. Kaya sa nakikita namin ay lalo ko lang bababa yung aming kikita. Hindi na ho talaga kaya? Talagang hindi na po kaya dahil nakita po naman natin yung sitwasyon dito sa Metro Manila na mas lalong matingkad pa rin po yung tinatawag natin na traffic. Kaya doon sa nakikita po natin ay talagang hindi na po namin kaya. Kaya nga po yung sinasabi natin doon sa Department of Energy na dapat ay bantayan naman. Hindi po yung sinasabi kanina na kapag halimbawa ay nagtaas sa pandaigdigan ngayon, ang halaga ng presyo ng langis, ay dito kaagad ay sasabayan kaagad ng ating pagtaas ng presyo ng langis dito sa Pilipinas. Dahil alam po naman natin na kapag namimili po tayo ng tinatawag na langis sa pandaigdigang pamilihan, ay barilis-barilis po yan, milyon-milyong barilis ang binibili natin na ayang pang tagal ay mga 4 o 1 linggo ang tagal bago maubos. Alright, Efren, may plano kayong magtigil pasada? Yun po yung tinatarget natin kung hindi po magkakaroon ng public hearing ng anggaran dahil alam po naman natin na may iwan na po tayo dito sa ating kinikita. May schedule na ho ba ang public hearing sa bagong LTFRB chair? Malalaman po natin itong linggo na ito dahil kailangan ay ang aming pong pakiusap sa bagong chairman ay magkaroon naman ng public hearing at saka yung petition nila namin na provisional increase na hanggang hinihiringan naman ay ibigay muna yung 50 centimos sa total na 1 peso yung hinihingi namin. Kung sakasakali ho, kailan ho itong transport holiday na pinaplano nyo? Siguro po ay bago magsara na ng eskwelahan dahil ito po baka mga susunod na linggo ay magbigay na po kami ng date dahil matagal na rin po naman namin pinaplano ito. Kasi ang masakit po rito kapag malapit na po magkaroon ng tinatawag natin na public hearing at naging mainit yung tinatawag na petition namin ng per increase, pansamantala kunyari magkakaroon ng rollback na 25 centavos, pagkatapos pagka nagtaas po naman ay 50 centavos to 1 peso, naliligaw po yung taong bayan at para bang ang lumalabas ay strategy lamang para magali sa amin ng taong bayan dahil nag-rollback naman ay bakit naghihiling pa kami ng pagtaas ng pamasahe. Yun nga ho. Kunyari ho, kung ang mga oil companies so bukas sa pag-rollback o kaya pagtaas, depende ho sa market forces, ano ho. Ang transport sector din ho ba, kapag nagkaroon ho na rollback sa langis, madali din ho bang mag-rollback ng presyo ng pamasahe sa inyo? Nagawa na po namin yan noong nakaraang taon. Nung nagkaroon po ng pagkakataon noon, na nagsimula po ng tinatawag na 49 pesos per liter at bumulusok po ng tinatawag natin na 40, umabot po ng tinatawag natin 21 pesos per liter. Di ba po nung nakaraang taon tuloy-tuloy po yung pag-rollback. Kami po yung nagkaroon din ng provisional rollback ng mahigit 3 beses. Na nakapag-rollback po kami doon ng 50 centimos hanggang dumating po yung sinasabi natin na 7 pesos. Kaya lumalabas na po dyan yung sinasabi natin, dapat magkaroon ng pag-aaral din ang government na magkaroon ng standard. Yung sinasabi po natin ng win-win solution. Halimbawa po natin ay bumaba po ang presyo ng langis ng 5 piso, dapat ay ibalik agad yung 50 centavos para sa taong bayan. Pag tumaas po naman sana ng 5 pesos, ibalik mo na pansamantala yung 50 centavos para naman ay pareho tayong panalo. Alright, Ka-Efren, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga.
Maraming salamat po sa inyo. Ginoong Efren De Luna ang presidente ng Alliance of Concerned Transport Organizations, SOACTO.